Sa mga balitang pambansa, nababahala po ang isang eksperto sa mga panukala na panagutin ang mga nagpapakalat ng fake news. Ayon kay Ginang Melinda Quintos de Jesus, ang Executive Director ng Center for Media Freedom and Responsibility o CFMR, hindi kailangan ng batas sa pagkontrol at pagtugon sa talamak na fake news dahil magiging banta lamang ito sa malayang pamamahayag. Mas mainam daw na iprioridad ng gobyerno ang pagpapalaganap ng sapat na kaalaman sa mga komunidad para mas matuto ang publiko na alamin ang fake news sa hindi. Para naman sa mga vlogger o content creator, umapila si De Jesus na maging mas responsable sa mga ipinapakalat na content online. Ethical issue yan eh. Sinasabi natin ng lahat ng gumagamit ng public channels, mayroong responsibilidad. So yung responsibilidad, yung issue ng responsibility, yun ang dapat katuwang ng kalayaan. Freedom has its responsibilities. You have to be responsible to the people that you are talking to. Yan nga po ang tinig ni Ginang Melinda Quintos de Jesus, ang Executive Director ng Center for Media Freedom and Responsibility. Samantala, tiniyak naman ng DSWD na hindi magagamit sa pamumulitika ang ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP. Ayon po sa ahensya, bagamat pwedeng mag-refer ng benepisyaryo mga politiko, hindi ito basta-basta pagbibigyan hanggat hindi pumapasa sa assessment ng mga social workers. Sa ngayon, hinihintay pa ang approval ng palasyo sa guidelines para sa implementasyon ng AKAP. Kapag nabigyan ng go signal, hihilingin din ng DSWD sa COMELEC na bigyan ng exemption sa election ban ang pagpapatupad ng programa. Nagre-request po tayo ng exemption because alam naman po natin na may mga instances, may mga shocks, adverse shocks o crisis na kinakaharap ang ating mga kababayan at any given time. So kapag apektado po ang isang individual ng inflation, ng rising inflation, kinakailangan po na i-assist po natin sila. Doon sa guidelines natin, yung AKAP ay pwede rin pong in the form of medical or burial assistance and food assistance. Yan nga po ang tinig ni Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD. Sumalang naman sa oral arguments ng Korte Suprema ang mga petisyon na kumukwestiyon sa paglipas ng halos o sa paglipat ng halos 90 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ang git ng mga petitioner, hindi otorisado ang Department of Finance na maglipat ng pondo at baguhin ang alokasyon sa aprobadong national budget. Ang Pangulo lamang daw ang pinapayagan na gumawa nito. Binusisi rin ang mga mahistrado kung meron ba talagang excess funds ang PhilHealth. Kung pagbabasehan daw kasi ang report ng Commission on Audit o COA, bankrupt na ang PhilHealth. At sa loob ng 3 taon ay mas mababa na ang reserve fund nito. Pero ang git ng National Treasury, may malaking revenue ang PhilHealth at ang sobra rito ay inilalagay sa reserve fund.